Okay, good morning po sa lahat. Isang mapagpalang araw ng Panginoon sa ating lahat. So, pinupuri natin at pinapasalamatan ng Diyos sa kanyang kabutihan at katapatan sa ating mga buhay. Sa isang linggo na kanyang pagkalinga, paggabay at pag-iingat sa atin. Napapasalamat tayo sa Panginoon. Isang mainit na pagbati po sa lahat na narito sa ating hall. Kami nagagalak at nasisiyahan sa inyo pong pagdalo at pagsama sa aming panambahan. Siyempre, kasama na rin yung ating mga taga-subaybay, FB followers, sa FB page ng ating iglesia, ang Trinity Neighborhood Church. So, welcome po sa ating lahat. A blessed good morning again sa ating lahat. Welcome sa ating panambahan. So, wala naman yatang first time visitors. So, yun po, ilang announcement lang, pasasalamat at pagbati sa umagang ito. So, unang-una, pasalamatan natin ang Panginoon sa naganap na outdoor fellowship ng Club 20, adult group ng ating iglesia kahapon doon sa Tagalog. Although medyo umulan at medyo may masamang panahon, pero salamat sa Panginoon dahil natuloy yung aming outdoor fellowship para i-celebrate na rin in advance ang kaarawan ng ating mga mahal sa buhay, ating kapatid na si Sid at si Nanay Amanda. So, salamat sa Diyos yung aming outdoor fellowship in more than a year. Wala pa, announcement pa lang. So yun, kasi yung last outdoor fellowship namin, natatandaan ko doon pa sa Pampanga, more than a year nung buhay pa si Nanay Nelly. So yun, at maraming attendance kahapon, maraming nakadalo, at meron ding mga sumama na hindi pa miyembro ng aming club. So salamat sa inyo at salamat sa lahat na dumalaw. Higit sa lahat, salamat sa ating Panginoon sa kanyang pagsama sa amin doon sa lunch and merienda fellowship. So yun, pagbati, yung sinasabi ni Pastor, batiin natin si Brother Mark na nagsa-celebrate ng kanyang kaarawan ngayon. Happy birthday sa ating kapatid na may malaking puso. Yes, malaking puso sa pagmamahal sa iglesia at paglilingkod sa Diyos. Salamat sa Panginoon sa iyong buhay, kapatid. At bukas, birthday din ni JP. JP ngayon din, kasabay ni Brother Mark. Okay, at si Cedric kahapon. Maligayang kaarawan sa inyong dalawa. At si Jo Marie, today din. Tatlo pala, triple celebrants today. So, happy birthday sa inyong mga mahal naming kapatid at kaibigan. At siyempre, birthday din ni Sister Sid at Nanay Amanda sa September 13. So, in advance na yung celebration yesterday, Happy birthday po sa inyo. At may wedding anniversary tayo this week. Sino ba? Sorry Si Sister Cherry. Cherry ba? At Lito. Hindi. Sorry titingnan ko lang. Yan, wedding anniversary ng ating kapatid ng kanyang husband na si Lito. So, yun. Salamat sa Panginoon sa inyong pagsasama at sana patuloy kayong samahan ng Diyos sa inyong marriage.
So, for today, medyo puno po yung ating schedule. After ng ating worship service ay meron tayong usual na lunch fellowship. So, inaanyayahan na lahat na magstay. Higit sa lahat sa ating mga bisita, meron po tayong inihanda na lunch meal sa inyo para makasama pa namin kayo ng ilang saglit at makapagkwentuhan tayo at makapag-fellowship at makilala pa namin kayo ng lubusan. So, yun po. So, after ng lunch fellowship, isusunod po yung ating corporate prayer meeting. Also, baptism. So, mauna yung, siyempre, yung votation para sa pagtanggap natin sa ating minamahal na si Ian. At kung lolobin ng Panginoon yung baptism, no, after ng votation natin, kung siya'y dinadagdag sa ating iglesia ng Panginoon. So after noon, siyempre yung ating prayer meeting na pangungunahan ni Brother o Deacon Jojo. So kung meron pa kayong mga pahabol na Thanksgiving at mga petition, pwede niyo pa kong ihabol sa kanya. At siyempre, yung ating pag-alala sa banal na hapunan mamaya. So dalawang ordinansya pala na ang gagawin natin today, ordinances na itinatag ng ating Panginoong Hesus. Ang water baptism ni Ian at ang pag-alala sa banal na hapunan sa pag-alala sa dakilang ginawa ng ating Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. So, yun po. So much for the announcement. I think na banggit na lahat. So tayo po ay formal na magsisimula sa ating banambahan. At hayaan niyo po na basahin ko yung ilang talata sa mga awit 103. Basahin po natin, o kung meron kayong mga dalang Bible, ay sabayan niyo ako na basahin natin yung verses 1 to 4 o 5 bilang paghahanda para sa ating banal na pagsamba sa ating dakilang Diyos sa umagang ito. So verse 1, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat ng nasa loob ko. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mga biyaya. Na siyang nagpatawad ng lahat mong mga kasamaan, na siyang nagpagaling ng lahat mong karamdaman, na siyang tumutubos ng iyong buhay sa hukay, na siyang nagpuputong sa iyo ng habag at tapat na pagmamahal, na siyang bumubusog sa iyong nasa ng mabubuting bagay, ano pat nababago na gaya ng sa agila ang iyong kabataan. So isa sa magandang ugali ng Pinoy po, no, generally speaking, ay yung pagtanaw natin ng utang na loob, no, yung debt of gratitude na tinatawag sa English, sa isang pabor, maari, or kabutihan, kindness na natanggap natin sa iba. Kalimitan, hindi natin ito nalilimutan, no? At meron tayong strong sense na i-reciprocate or ibalik yung pabor sa nagbigay ng tulong sa atin. Kung ganito tayo sa kapwa natin, hindi ba baga dapat lamang na ganun din tayo sa ating higit, no? Sa ating soberanong Diyos na may likha ng langit at lupa at may akda ng ating buhay. Sa mga talatang binasa natin ay may panawagan ang may akda, si Haring David, na purihin natin ang Diyos at huwag nating kalimutan ang kanyang mga biyaya sa atin. Bless the Lord and forget not His benefits. Sadly, parang hindi ganito, no, ang panuntunan ng tao. Hindi naman lahat, syempre, pero karamihan sa atin. Knowingly or unknowingly, kalimitan ay nagpapakita tayo, ang tao ng kawalan ng gratitude sa author ng buhay at pagbaliwala sa mapagpalang Diyos na hinahayaan niyang sumikat ang araw sa masama at mabuti. At gayon din naman, He sends His rain to the just and the just. Sa gracious and impartial Lord na nagpapakita ng providential care sa lahat ng tao. So binanggit dito yung mga dahilan
kung bakit natin purihin ang Diyos sa verses 3 and 3, verses 3 to 5. Bakit natin dapat sambahin ang Diyos? Unang-una, siya ang nagpapatawad ng ating kasalanan. Binanggit din dito, siya ay nagpapagaling ng ating karamdaman. So, physical healing at siyang tumutubos ng buhay natin sa hukay. Yung redemption sa ating kamatayan, physical, spiritual. Sa Diyos na nagpapakita ng habag at tapat na pagmamahal. So, sa ating mga mananampalataya na nakasumpong ng biyaya ng kaligtasan, ito nawa yung ating maging pamantayan o yung motibasyon kung bakit palagian tayong narito. Every Sunday, gusto nating sundin yung kanyang utos sa atin na ipangilin ang araw ng Panginoon, ang araw niya, dahil na sa mga dakila at mga espiritual na biyaya at pagpapala kay Kristo ng Diyos sa atin. Kaya nga sa umagang ito, tignan natin ng may pasasalamat at gratitude ang ginawa ng Diyos sa atin, na inalay niya ang kanyang buhay para sa ating kasalanan at meron tayong ugnayan sa Diyos dahil kay Kristo. So, He chose us in Him before the foundation of the world to be holy and acceptable in His sight. At kinukup niya tayo bilang kanyang mga anak sa pamamagitan ni Kristo. At yung binanggit, we have redemption through His blood, the forgiveness of sins. So, kung kukumpara itong mga dakilang spiritual na pagpapala na ito, doon sa hinihiling ng Diyos na siya ay ating sambahin at pagpalain, parang napaka-minimal lamang kumpara sa napakalaking pagpapalang ito. Kaya nga, mga kapatid, at mga minamahal at mga kaibigan, sambahin natin ang Diyos sapagkat siya ay karapat-dapat na sambahin. Siya ang dakilang Diyos na may likha ng lahat at may akda ng ating buhay. So tayo po'y manalangin at lumapit sa Diyos. Aming Diyos na dakila sa lahat, aming Amang na nasa langit, pinapasalamatan ka po namin at pinupuri. Tunay na ikaw dakila at karapat-dapat na ibigay ang buong kaluwalhatian at karangalan sa iyo sapagkat ikaw po ay mabuti, holy at just God. Nais ka naming sambahin at purihin sa araw na ito. Samahan nawa kami ng iyong banal na Espiritu sa mga bahagi, gawain ng aming pagsamba sa umagang ito. Salamat sa iyong pagpapala sa amin, sa isang linggo na kami sinamahan mo, sa pag-iingat mo, sa mga maraming biyaya at pagpapala at habag mo sa amin na aming naranasan, naramdaman dahil ikaw ang Diyos na tapat sa amin. Salamat po, Panginoon. At sa umagang ito, hiniling namin na ihanda mo ang aming puso sa pagsamba sa inyo at nawa po ay ang banal na Espiritu ang tumulong sa amin sa aming pagbabasa ng iyong banal na kasulatan, sa mga bahagi ng pagsamba, sa pangangaral ng iyong salita, at maging sa aming pag-aawitan na may pasasalamat at kasiyahan dahil sa ikaw ang Diyos na karapat-dapat na sambahin. Kaya sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang aming gawain sa umagang ito. Ikaw nawa ang tunay na maitaas, ma-extol at masamba sapagkat ikaw ang Diyos na mabuti at kabanal-banalan. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin ipinagkakatiwala ang gawain na ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So sa ating unang awit, tayo po tumayo at awitin po natin ang hymn number 50 po sa ating Trinity hymnal, Praise the Lord, the Almighty, the Lord of creation.
Please be seated. Praise to the Lord, the Almighty, the King of creation. So patuloy po nating sambahin ng Diyos sa pag-aawitan. Para po sa ating pangalawang awit ay ating pong aawitin ang isang pamilyar at napakagandang hymn na Holy, Holy, Holy. Hango po sa Revelation chapter 4, verse 8, no? Na nagbibigay diin sa kabanalan, divine perfection ng ating Diyos at yung kanyang walang hanggan na eternal nature, walang hanggang katangian, kalikasan. Merciful and mighty, God in three persons, blessed Trinity. Ito po yung ating Diyos na sinasamba at dinadakila. At this point, tayo po'y dadako sa regular na pagbasa natin ng banal na salita ng Diyos. Tawagin po natin si Brother Nelson para pangunahan tayo. Morning sa inyong lahat. Tayo po'y dadako sa isa pang bahagi ng ating pagsamba. Ito ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo nasa New Testament, unang aklat sa Mateo, Kabanata 6. So ipagpapatuloy natin ang chapter na ito
doon sa tinatawag na Sermon on the Mount. Nagsimula yan last chapter, chapter 5. Nasa chapter 6 po tayo, 33 verses. Yung mga kakayanan na tumayo, walang mga kalong na bata. Tumayo po tayo sa pagbasa ng scripture natin for this morning. Beginning verse 1. Mag-ingat kayo na huwag ninyong gawin ang inyong kabanalan sa harap ng mga tao upang makita nila. Sapagkat kung gayon, wala kayong gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Kaya kapag ikaw ay naglilimos, huwag kang magpapatunog ng trompeta sa harapan mo, gaya ng ginagawa ng mga mapagkunwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan, upang papurihan sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay naglilimos, huwag mong hayaang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang maging lihim ang iyong paglilimos at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. At kapag kayo ay nananalangin, huwag kayong maging tulad sa mga mapagkunwari, sapagkat ibig nilang tumayo, manalangin sa mga sinagoga, sa mga panulukan ng mga lansangan upang makita sila ng mga tao. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, pumasok ka sa iyong silid, pagkasara mo ng iyong pinto, manalangin ka sa iyong Ama na nasa lihim, at ang iyong Ama na nakakakita ng mga lihim ay gagantimpalaan ka. At sa pananalangin ay huwag kayong gumamit ng walang kabuluhang paulit-ulit na tulad ng ginagawa ng mga hentil, sapagkat inaakala nila sila ay pakikinggan dahil sa marami silang salita. Huwag nga kayong tumulad sa kanila, sapagkat alam na ng inyong Ama ang mga bagay na inyong kinakailangan bago pa kayo humingi sa Kaniya. Manalangin nga kayo ng ganito: Ama, naming nasa langit, sambahin nawa ang pangalan mo. Dumating nawa ang kaharian mo. Masunod nawa ang kalooban mo kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Bigyan mo kami ngayon ng aming pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga utang. Gaya rin namin na nagpapatawad sa mga may utang sa amin. At huwag mo kaming dalhin sa tukso, kundi iligtas mo kami sa masama. Sapagkat kung pinapatawad ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din naman kayo ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi ninyo pinatatawad ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, hindi rin naman kayo patatawarin ng inyong Ama sa inyong mga kasalanan. Verse 16. At kapag kayo ay nag-aayuno, huwag kayong magmukhang mapanglaw, tulad ng mga mapagkunwari, sapagkat pinasasama nila ang kanilang mga mukha upang ipakita sa mga tao ang kanilang pag-aayuno. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag nag-aayuno ka, lagyan mo ng langis ang iyong ulo, maghilamos ka ng iyong mukha, upang ang iyong pag-aayuno ay hindi makita ng mga tao, kundi ng iyong Ama na nasa lihim, at gantimpalaan ka ng iyong Ama na nakakakita ng lihim na bagay. Huwag kayong magtipon ng mga kayamanan para sa inyong sarili sa lupa, na dito ay naninira ang bukbok at ang kalawang, at ang mga magnanakaw ay nakakapasok at nakakapagnakaw. Kundi magtipon kayo para sa inyong sarili ng mga kayamanan sa langit, na doon ang bukbok at ang kalawang ay hindi makapaninira, at ang mga magnanakaw ay hindi rin makakapasok ni makakapagnakaw, sapagkat kung nasaan ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Ang mata ang ilawan ng katawan. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo'y mapupuno ng liwanag. Ngunit kung masama ang iyong mata, ang iyong buong katawan ay magiging kadiliman. Kaya't kung ang liwanag na nasa iyo ay kadiliman, anong laki ng kadiliman? Verse 24.
Walang makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapupuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o magiging tapat siya sa isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo makakapaglingkod sa Diyos at sa kayamanan. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabalisa sa inyong buhay kung ano ang inyong kakainin o kung ano ang inyong iinumin. Kahit sa inyong katawan, kung ano ang inyong isusuot. Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa damit? Tingnan ninyo mga ibon sa himpapawid. Hindi sila naghahasik o gumagapas o nag-iimbak man sa kamalig. Ngunit pinapakain sila ng inyong Ama na nasa langit. Hindi ba higit na mahalaga kayo kaysa kanila? Sino sa inyo na dahil sa pagkabalisa ay mapapahaba ang kanyang buhay? At bakit kayo mababalisa tungkol sa pananamit? Pansinin ninyo ang mga liryo sa parang kung paano silang lumalaki. Hindi sila gumagawa o humahabi man. Gayon may sinasabi ko sa inyo, kahit si Solomon sa buong kaluwalhatian niya ay hindi nakapagdamit ng tulad sa isa sa mga ito. At kung gayon, binibihisan ng Diyos ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay itinatapon sa kalan. Hindi ba lalo niya kayong bibihisan o kayong maliliit ang pananampalataya? Huwag kayong mabalisa na nagsasabing, ano ang aming kakainin? Ano ang aming iinumin? Ano ang aming isusuot? Sapagkat hinahanap ng mga hintil ang lahat ng mga bagay na ito at batid ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit, hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya't huwag ninyong alalahanin ang bukas, sapagkat ang bukas ang mag-aalala sa kanyang sarili, sapat na para ngayon ang kabalisahan sa araw na ito. Makakaupo na po tayong lahat. So ang ating Panginoon ay nagsasalita patungkol sa hypocrisy o yung the right way of observing religious observance sa buhay ng mga Jew. Sa Jewish religion ay napakahalaga sa kanila yung almsgiving, yung prayer at yung pag-aayuno, yung fasting. Ito yung central na element sa Jewish religion. Tinuturo ng ating Panginoon ay dalawang klase ng rewards dito. Ang una ay yung tinatawag na human recognition. Ito ay bunga ng outward o yung pakitang tao na religious duties. Para sa mga tao na gumagawa nito, ay tinanggap na nila sa lupa ang kanilang full reward sa pamamagitan ng human recognition. Sikat sila sa maraming Hudyo. Sa tingin ng Hudyo, sa tingin ng society, sila ay napaka-righteous. At ang pangalawa naman ay yung tinatawag ng Panginoong Jesucristo na heavenly reward. Kapag ang mga bagay na nabanggit, almsgiving, prayer, fasting, ay ginagawa para sa Diyos at hindi para isatisfy yung opinyon ng mga tao kung paano hindi natin o nila ginagawang hayag ang ating mabubuting mga gawa, ang pag-perform na naaayon sa kalooban ng Diyos, ay ang ating Panginoon, ang ating Diyos ay nakikita ang mga bagay na ito at sabi niya, meron itong gantimpala. The Lord's Prayer, verses 9 hanggang 15. Hinati ito sa dalawang grupo. Yung first three ay patungkol sa Diyos at kanyang kapurihan. Sabi nga doon. Sabi doon ay hallowed be thy name. At yung bottom three naman ay patungkol sa mga concern ng mga tao, kagaya natin, o ng mga mananampalataya. Both temporal and spiritual. And the daily needs, the forgiveness of sins. Sabi nga, di ba? Give us this day our daily needs. Anong matututunan natin sa the Lord's Prayer?
In the last portion of the chapter, sinabi dito, and I gave emphasis kanina sa verse 33, and ang Panginoon ay aptly sinamarize niya na kung ano ang kabuuan ng the Lord's Prayer. Sabi dito sa verse 33, ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran at ang lahat ng bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and that all these things shall be added unto you. Unahin natin sa ating panalangin. Unahin natin na isik muna ang kalooban ng Panginoon sa ating buhay. Huwag tayong pagka nananalangin, puro pang sarili at pang material na bagay ang ating inuuna. Kitang-kita sa the Lord's Prayer kung ano ang tinuturo ng ating Panginoon sa bagay na ito. He teaches us to pray daily or constantly. Kaya nga sinabi niya, di ba? Give us this day our daily needs. Hindi niya sinabi na give us this day our weekly needs, our monthly needs. Yung iba dyan, tuwing birthday, nananalangin o nagpupunta sa panambahan. Hindi ganon. Give us this day. So, we live day by day at umaasa tayo sa Panginoon ng daily sustenance sa Kanya. And additional lesson na lang patungkol sa the Lord's Prayer pa din. Dito sa lumang tipan ang mga Hudyo ay tumatawag sa Panginoon, sa Diyos, Yahweh, God Almighty, Lord. Pero dito inintroduce officially ng ating Panginoon na tawagin ng mananampalataya ang ating Panginoon na Our Father. So dito, tinuro sa mga mananampalataya na hindi lang tayo lalapit sa ating Panginoon bilang siya ay ating creator, siya ay ating tagabigay ng utos, siya ay lawgiver, hindi lamang siya judge ng mga tao, lalo na sa lumang tipan, kundi pwede nating lapitan ng ating Diyos bilang ating Father, bilang ating Ama. So, yun lamang po. Thank you, Brother Nelson, sa pangunguna sa pagbasa ng banal na kasulatan at sa pagpapaliwanag nito sa aming kalagitnaan. So at this point, tayo po'y dadako sa paghahandog ng ating tithes and offering sa Panginoon bilang bahagi pa rin po ng ating pagsamba sa Kanya sa umagang ito. Tawagin po natin ang ating mga ushers. So sa Proverbs 3:9 ay sinabi po, honor the Lord with your wealth and with the first fruits of your crops or labor. So ito po ay expression, yung ating paghahandog sa Diyos ay pagpapahayag ng ating pagpapasalamat at gratitude sa Kanya, pagkilala ng lahat ng bagay, lahat ng blessings and provision ay nanggagaling sa Kanya. At nabanggit ko nga po, ito'y bahagi pa rin ng ating pagsamba bilang pagbibigay honor sa Diyos at pag-acknowledge na siya ang source ng lahat ng ating kalakasan at maging lang lahat ng ating buhay at ng lahat ng ating tinatangkilik sa mundo. At pagpapahayag na rin ang ating pagtitiwala sa Kanya sa mamamagitan ng ating pananampalataya na kaya niyang i-sustain ang ating mga pangangailangan at hindi niya tayo pababayaan ayon sa Kanyang matapat na kalooban. So tayo po'y dumako sa panalangin at ipagpasalamat po natin ang mga kaloob na ito. Aming Panginoon, kami po'y nagpapasalamat sa iyong masaganang pagpapala sa amin. Salamat po sa aming buhay at kalakasan at sa mga paraan na ginagamit namin para po kami ay
maghanap buhay at mag-provide sa aming pamilya. Alam po namin na ang lahat ng ito, physical na talino, kalakasan ay galing sa inyo sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat. Maging yung mga pagpapala na galing sa aming pagpapagalay, ikaw rin po nag-provide sa amin. Kaya salamat po, at bilang pagpapasalamat namin sa kabutihan mo sa amin ay inaalay namin ang aming mga kaloob at tithes po sa inyo sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, ang aming patuloy na panalangin, ang pagbibigay mo ng katapatan sa mga taong nagangasiwa nito para po sa paggamit sa mga maraming ministries ng aming iglesia at pagtulong po sa aming mga leaders na siyang nangangasiwa sa aming kaluluwa. Salamat po. Ito po yung aming panalangin na may pagtitiwala at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Bago po tayo dumako sa pangkalahatang panalangin, at pangangaral ng salita ng Diyos, muli po tayong umawit. Bilang paghahanda po sa ating pakikinig ng mensahe ng banal na salita ng Diyos sa atin sa umagang ito. Para sa ating ikatlong awit ay awitin po natin ang Marvelous Grace of Our Loving Lord. Kapag pinag-uusapan po yung kaligtasan, ay lagi tayong bumabalik sa biyaya ng Diyos na siyang dahilan kung bakit tayo may kaligtasan.
Amen. Tuwagin po natin si Pastor para sa pastoral prayer. Nais din po nating recognize si Jenaline San Diego. Siya po ay walk-in natin, no? Taga Vienteriales sa East. Okay, welcome. Salamat sa pagdalo sa ating TNC. Ganun din po yung ating second timer, no? Yung kasama ni Jomar. Brad, welcome back. And then welcome back sa Gulimlim family. Si Nanay Bilma, nandiyan po. Welcome din po. So, mamaya po, after our worship service, ay Lord willing, after lunch, ay makapagroon tayo ng simple baptismal ceremony. Ito po in accordance dun sa ating votation for Brother Ian, kung siya po'y dinadagdag sa atin. Kaya kung wala pa po kayong mga ballot, secret ballot, ay hingi po kayo sa ushers, I think kay Sister Ana, and bigay po lang ninyo yung inyong mga votes sa ating mga diakono for tabulation. Ganun din, binabati natin ang mga may kaarawan today, no? At tatlo sila, si Brother John, Brother Mark, at si JP kahapon, no? Si Cedric. Ganun din, may mga ilan tayong kapatid at mga attender na hindi natin makakasama. Si Prof. Joel ay katatapos din lang daw niya magpabunot kahapon at bleeding pa. Si Lian ay hindi rin makakarating, nagpaabot ng kanyang excuse. And of course, our daily FB follower, no? Yung mga nasa Gimba, si Tita Tale, si Nanay Lydia, and Tatay Erning, si Papa Roman, at ang aking ama. Kayo po ay aming binabati at sana'y abutin kayo ng pagpapala ng Diyos sa pakikinig ng salita ng Diyos. Tayo po'y dumako sa mga panalangin ito. Gaya ng aming inawit, O Diyos, ang iyong biyaya ay sumasaklaw sa aming mga makasalanan. Ang iyong biyaya ang dahilan kung bakit kami naligtas. Dahil sa biyaya kami, O Diyos, ay dahan-dahang tinungo mo sa kadiliman tungo sa liwanag. Dahil sa biyaya mo, O Diyos, ay naunawaan namin ang Ebanghelyo. Dahil sa biyaya mo, ang pagsisisi at pananampalataya ay sumaamin. Walang anumang bagay na maaari naming ipagmalaki, ipagmataas, o ipangatwiran sa iyo, O Diyos, para sa aming kaligtasan, ng aming kaluluwa at katubusan ng aming kasalanan, mula sa kasalanan. Nagpapasalamat kami sa isang linggong pag-iingat na iginawad mo sa aming mga buhay. Ang aming mga pamilya na narito ay representation na ikaw ay nagpala at nag-ingat sa bawat isa sa amin. Panginoong Diyos, tinatagubilin namin sa iyo ang buong araw na ito, na sa araw na ito ay 2 ordinansa ang aming pong gaganapin, ang ordinansa ng bautismo at ang ordinansa ng banal na hapunan. Salamat po sa mga ganitong okasyon sapagkat kami napapaalalahanan na ang bautismo ay ang pasimula ng aming pagsunod at ang pag-alaala ng banal na hapunan ay ang aming pagpapahayag na kami nananatili sa pagsunod. Kaya maging masariwain mo, O Diyos, sa amin ang mga kahulugan ng mga ordinansang ito. Nagpapasalamat din kami sa buhay at panibagong taon na ipinagkaloob mo sa mga kapatid namin at mga mahal namin sa buhay. Ikaw, O Diyos, ang may akda ng buhay. Salamat po sa panibagong taon sa mga young people at young adult namin na sila Cedric at JP, sa panibagong taon na pinagkaloob mo sa kanila. Dalangin namin na ikaw ang patuloy na tumulong sa kanila at maunawaan nila ang kadalisayan ng aming Panginoong Kristo. Naway itulak mo sila sa pagsisisi at pananampalataya. Kay Brother Jom at kay Brother Mark, salamat po sa panibagong taon na ipinagkaloob po sa kanila at maging sa wedding anniversary ni Sister Cherry at ni Lito. Salamat din sa mga kaluluwang patuloy mong dinadala sa aming kalagitnaan. Ikaw ang nag-uudyok dito, ikaw ang nagdadalar, O Diyos. Kami ay mga sisidlan lamang na nagnanhangad na magbahagi ng iyong katotohanan ng iyong salita.
Dalangin po namin ang banal na spirito na malayang kumilos sa aming kalagitnaan. Tinataas din po namin, Panginoon, ang aming monthly church meeting, ang financial report and church decision sa aming gawain sa hapon at ang aming pulong panalangin at ang aming pag-alaala ng banal na hapunan. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat ang iyong salita ay malayang na ipapangaral sa aming bansa. Hindi kagaya sa Myanmar na kung saan ay under military government sila at very restricted ang kanilang mga ginagawa at kinikilos. Ang mga kabataan, babae at lalaki under 50 years old ay hindi makalabas ng kanilang bansa sapagkat sila ay persahang ipinapasok at itinutulak sa military program. Salamat, O Diyos, sapagkat ang aming bansay may kalayaan sa pangangaral ng iyong salita. Sa Malaysia, sa Indonesia, ay sinusupil ang ganitong kalayaan, Panginoon, na hindi maaaring magbahagi ng ebanghelyo sa mga Muslim citizens sa kanilang mga bansa. Subalit kami ay may kalayaan. They are envying us for that opportunity and yet we are so complacent na hindi kami makapagbahagi, hindi kami makapag-anyaya ng mga kaluluwa na dumalo sa pagtitipon at pangangaral ng iyong salita. We are so privileged and yet we are not using all those kind of opportunities that you have given us as a country, as a nation. What we have is an overflowing of corruption in our country. Kalunos-lunos, O Diyos, sapagkat ang aming bansa ay hindi mahirap. Ito'y sagana sa mga likas yaman at pinagpala mo ito. But what we have are crooked and corrupt leaders and officials. Tulungan mo, O Diyos, ang aming bansa. Manawa ang mga public officials na naninindigan sa katotohanan at nag-e-expose ng mga katiwalang ito ay naway mabantayan at maingatan sa kadahilan ng sila ay binabalikan at pinagbabantaan ng buhay upang patahimikin. Panginoon, tulungan mo nawa ang aming pamahalaan at lumalapit po kami, yamang ito'y bahagi sa iyong mga salita in 1 Timothy chapter 2 that we need to pray for our leaders, for our kings, upang magkaroon kami ng maayos, payapa at prosperous in our living in this nation. Tinataas namin, Panginoon, ang iyong lingkod na gagamitin, si Deacon Danny, sa kanyang pangangaral sa umagang ito. Kasangkapanin mo siya at dalangin po namin ang iyong patuloy na pagsama sa kanya at kaming makikinig. Tulungan mo kami, O Diyos, na makinig carefully. We have to pay attention in what we hear sapagkat ito po ang magpapakain, ito po ang magdidetermina ng kalagayan ng aming puso. Ikaw ang mataas, mapapurihan sa aming kalagitnaan sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Okay, magandang umaga po sa inyong lahat. Buksan po natin ang ating Biblia sa 1 Peter chapter 3 verses 20 to 22. 1 Peter chapter 3 verses 20 to 22. At sundan nyo lang po ako sa inyong mga sariling salin. Babasahin ko po ito sa Filipino Standard Version. Sa ganitong kalagayan, nagtungo siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo, mga espiritong sumuway noong matiyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noe. Habang ginagawa nito ang arko, iilang tao, 8 lamang noon ang nakaligtas sa pamamagitan ng tubig. Ang tubig na iyon ang inilararawan ng bautismong nagligtas sa inyo ngayon. Hindi ito paglilinis ng dungis ng katawan, kundi bilang paghiling sa Diyos ng isang malinis na budhi sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Kristo. Well, nung way back, mga ibang mga taga-Caloocan siguro naaalala pa yung magandang plaza nung City Hall ng Caloocan. At ako bilang isang bagong Kristiyano ng mga panahon na yon, kasama rin ng iba pang mga kabataan, ang meeting place namin, yung plaza.
at malapit dun sa fountain. Kasi maganda yung fountain, no? Doon kami nag-i-standby para mag-meet at then mag-share ng gospel. At it so happen na ako ang naunang dumating. So nag-iisa ako doon, nakaupo ako habang hinihintay ko yung ibang kabataan. Then may lumapit sa akin na isang babae. Sabi niya sa akin, brother, pwede bang maistorbo ka sandali? At dahil po sa maganda tong babae, napilitan ako na pagbigyan siya. Sabi ko, sige. Then yung usapan namin ay dinala niya sa pagiging Kristiyano. Sabi niya sa akin, brother, Kristiyano ka na ba? Sabi ko, yes. Then nabaptize ka na. Sabi ko, oo. So paano ka nabaptize? Sabi ko, Trinitarian formula, Matthew 28 verses 18 to 20. Bilang tumayo tong pastora na ito at sabi sa akin, mali. Napatingin ako sa kanya, sabi ko, bakit? Sabi niya, mali ang pamamaraan ng bautismo mo. Sabi niya sa akin, wala kang mababasa sa Book of Acts o sa aklat ng mga gawa na nagbaptize ang mga apostol sa pamamagitan ng Trinity. Which na natahimik ako dahil totoo. No? Then sabi niya, at dahil mali ang pamamaraan mo ng bautismo, mali ang bautismo mo. At dahil mali ang iyong bautismo, hindi ka ligtas. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, tunay nga po na muli panalangin ng banal mong Espiritu Santo ang sumaaming kalagitnaan. Siya nga po, O Diyos, ang magturo sa amin ng amin pong mga dapat gawin at gayon din po, Lord, magbukas ng aming puso't isipan upang anumang pong resistance, anumang pong mga maaaring maging hadlang upang ang ayo pong salita ay malaya at mabilis at dumaloy sa amin pong mga puso at isipan. Ito po, Lord, ay mahadlangan, matigil o mapigil. Nang sa gayon po, Ama, tunay nga po na amin pong panambahan sa araw na ito ay masasabi namin na talagang pinagpala. At ito po, O Diyos, ay mangyayari ayon po sa iyong biyaya. Kaya muli, Ama, kami po humihiling sa iyo sa umagang ito sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. Dito po kasi sa sa Bible, may mga verses talaga na kung hindi natin alam ang background, kung hindi natin pag-aaralang mabuti, ay tila ba nakakalito o nagtuturo ng ibang katuruan. May mga Bible verses kasi sa Biblia na masasabi natin na, kung ganong mga argument, kung ang mga apostol ay nagbaptize sa pamamagitan ng pangalan lamang ni Kristo, so ano ngayon ang dapat nating, anong pwede natin maging reaction? Katulad sa Mark 16:16, no? Mark chapter 16, verse 16, sabi dito, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Then sa Acts chapter 2, verse 38, and Peter said to them, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for forgiveness of your sins, and you will receive the gift of the Holy Spirit. Then Acts chapter 8, verse 16, because of the Holy Spirit had not yet come of any of them, they had simply been baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Then Acts 19:5, on hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus Christ. So, itong mga expression na ito, na kung solely dito ka lang magbe-base, tila baga sinasabi, oo nga, baptism is the means of salvation. Baptismo, ang daan tungo sa kaligtasan. Then, ang ating pong text sa umagang ito, 1 Peter chapter 3, verse 21, baptism which corresponds to this now saves you. No, parang lalo pang pinagdiinan yung pananaw na ang baptism ang siyang nagligtas sa atin. So ano pong lesson, anong message nung binasa po nating text, so yung text natin na 1 Peter. Una ho, baptism. No, we can learn from this its meaning, mode, and subject. Ang bautismo po, ano ang kahulugan nito, ano ang pamamaraan, at para kanino ito. Baptism did not save you, but Christ did. Ang nagligtas po sa atin ay hindi ang bautismo, kung hindi si Kristo. Then ano ang
kaugnayan sa atin ng baptism, the relevance of baptism to us, and lastly, ano ang hamon ng bautismo sa atin or the challenge of baptism to us. Si Derek Thomas, sabi niya, the meaning, sinabi niya, what is baptism? Baptism is a sign. Ang bautismo raw po ay isang palatandaan, hindi to ang selyo, hindi to ang katibayan ng iyong pananampalataya, pero ito ay selyo at katibayan ng pananampalataya mo sa Biblia. Okay? Hindi ito dahil na-baptize ka kasi pag pinapakita ko ay nananampalataya. No. Ito raw ay pagpapakita na naniniwala ka sa promises ng Bible. No? It's a sign and seal na naniniwala ka na unless a man be born again, he cannot enter the kingdom of God. Maliban na ipanganak na muli ang isang tao, that's the only time na para siya makapasok sa kaharian ng Diyos. It's a sign and seal ng pananampalataya na mayroon kang assurance of salvation. Mga kapatid, sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano, na ang salvation po ng isang tunay na Kristiyano kailanman ay hindi na mawawala. At sa iba, posibleng mawala ito. Kaya bawal kang magkasala, dapat lagi ka nagre-repent, at dapat maging aware ka sa mga ginagawa mo. Dahil kung ikaw ay abutan ng rapture at ikaw ay gumawa ng kasalanan, maiiwang ka. That's the view of others. Pero we do believe, na ang salvation kailanman ay hindi mawawala. It's a sign and seal to faith that ang ating pong mga pangalan, our names are written in the book of life. Ibig sabihin po nito, ikaw ay welcome. Ikaw ay tatanggapin ni Kristo sa kanyang kaharian. It's a sign and seal to faith of our election. Ikaw ay hinirang ng Diyos patungo sa walang hanggang kaluwalhatian. At ito ay pananampalataya na ang ating pong pagsisisi, ang ating pong adoption, ganito yung regeneration o yung muling pagiging born again, ito pong lahat ay pinapaniwalaan natin at ito ang ipinapakita natin once we decided to be baptized. Okay? So ngayon, anong mode ng baptism? Paano naman ang pamamaraan? Well, kinuha ko po itong meaning ito sa BCF 1689, Baptist Confession of Faith. Sabi doon, the confession emphasizes immersion, dipping, or inilublob o inilubog. Hindi ho siya yung pinaliguan. Hindi siya yung pinaliguan lamang, kundi siya yung inilubog. At hindi rin siya yung wisik-wisik lamang, na I baptize you in the name of the Father, ganon, then baptize ka na. Hindi po. Yung wisik-wisik po yan, alam ko, ginagamit lang yan sa pamamalansya. Di ba? Pag mamamalansya ka, medyo konting lukot, wiwisik-wisikan mo para maunat. So, yun po yung pamamaraan ng iba. Pero, the right mode, yung tamang pamamaraan ng pagbabautismo ay inilulubog. At isa hong magandang halimbawa nito, yung iba ho sa inyo, kung nare-remember nyo pa, mga 1970s na movie, kaya I still remember that dahil talagang di ako makapaniwala, na ang title ay Badyaw. Anong pamamaraan daw nila ng baptism noong time na yon? Ng bautismo. Pag isang badyaw ay pinanganak. Literal na iahagis yung bata sa dagat. Then, pag lumubog na yung bata sa dagat, tsaka ngayon, by the way, nakaabang na yung mga diver, yung mga veteran diver. Siyempre, hindi lahaya ang malunod yung bata. Kaya once na lumubog na yung bata, magtatalunan na yung mga diver at iaangat yung bata. So, ganun ang pinapakita dito, dapat nakalubog, nilubog, hindi pinaliguan, hindi katulad ng binuhusan lamang sa ulo, at hindi winisikan. So, ito ang pinapakita sa atin, dahil sa Greek po, ang ibig sabihin po ng baptizo ay nilubog. Literal na nakalubog
sa tubig. So ito po yung isa sa mode ng pamamaraan ng pagbabautismo. At ang pamamaraan pong ito ay kine-question ng iba. Katulad nga po nung nakausap ko, no? Sa kanya, hindi raw tama yung Trinitarian formula. Well, to give background lamang po, bakit sa Acts ay gano'n ang sinasabi? In the name of Jesus Christ. Well, for the simple reason, nung mga apostol, nung sila ay nagbabautismo, alam nila yung mga taong binabautismuhan nila, nung sila ay bautismuhan, Trinitarian ang nasa isip nila. When they been baptized in the name of the Lord Jesus Christ, nasa isipan nila yung Trinity. Hindi lamang po ang ating Panginoong Jesucristo. Katulad po sa Hebrews. Bakit po yung author ng Hebrews hindi niya na pinakilala yung sarili niya? Kasi alam niya, yung babasa nung time nila, kilala siya. So wala no need for further much more on introduction o pagpapakilala. Kilala, sabi nung sa Hebrews, kilala niyo na ako ba't pa ako magpapakilala? No? So ganun rin po yung time, yung expression, you are being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. During that time, kasi alam ng mga apostol, ang nasa isipan ng mga taong binabaptize nila ay ang Trinity. The God the Father, God the Son, and the Holy Spirit. So kung ganito po ang pamamaraan ng ating bautismo, so para kanino ngayon ang bautismo? Who are the subject of baptism? Again, sa 1689 Baptist Confession of Faith, ang tinuturo sa atin dito, na ordinance na to na pinakilala sa atin, inutos ng ating Panginoong Jesucristo, ito raw po ay pagsisimbolize, pagpapakita na tayo ay nakipag-identify o nakaisa sa kamatayan ng ating Panginoong Jesucristo hanggang sa kanyang muling pagbangon. So ito isa sa mga pinapakita pala ng baptism na ang bautismo natin, ito'y pag-alala o pinapakita natin sa mga witness na tayo'y nakikiisa sa kamatayan at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. It is to be administered sa mga mananampalataya lamang. Believers only. No, kung ikaw ay isang tunay na mananampalataya, saka ka lamang pwedeng i-baptize. So, ano ang implication ho nito? Implication po nito, hindi po tayo naniniwala sa infant baptism o bautismo ng mga sanggol o ng mga bata. Pero kung yung bata na yan, 5 years old, alam niya na siya'y makasalanan at alam niya na siya'y maliligtas sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, yes, pwede siya i-baptize. Kung talagang tapat sa puso niya at alam niya na ng isang taong makasalanan, maliligtas lamang dahil sa ating Panginoong Jesucristo, dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, then that's the only time na pwede siyang i-baptize. Pero hindi ho tayo naniniwala na si Ocean o yung anak ni Arlo na nag-Thanksgiving sila kahapon ay dapat nang i-baptize. Wala ho tayong mabalitaan na si pastor na nagpakuha ng isang timbang tubig at inilubog doon yung anak ni Arlo. At pag-ahon, welcome to the Christian world. No, wala akong ginawang ganon. Bakit? Kasi po, ang bautismo ay para lamang sa mga tunay na mananampalataya, although may mga nakakalusot. Yes, hindi natin matatanggal ang katotohanan na yan, na merong nabaptize, pero hindi pala tunay na mananampalataya. Only those who demonstrate genuine repentance towards God and faith in our Lord Jesus Christ are proper candidates for baptism. So, kaya po ito mga kapatid, di ba, maalala nyo, meron tayong membership applicant, kausapin nyo, obserbahan nyo, nang makilala nyo siya ng husto. Di ba? Kasi kasama kayo sa mag-approve, kasama kayo sa mag-agree na ang taong to'y mananampalataya na kaya dapat ng ibautismo.
At kung tayo po, nag-fail tayo, na hindi natin nagawa ang ating tungkulin bilang isang miyembro ng iglesyang ito, na bantayan, nakausapin, at tignan ang isang membership applicant, at sa bandang huli, ito'y lumabas na hindi pala mananampalataya, well, bukod sa pastor, ay accountable din ng church. Kasi pumayag kayo na maging member ang hindi naman pala tunay na Kristiyano. So ito po ay umaayon rin, no, sa pagkakaunawa na ang bautismo ay isang public declaration nga ng pananampalataya, pero ito po ay may kaakibat o may kalakip, may kasamang commitment na kinakailangan para sa isang nag-a-apply ng membership. Meron po tayo sa Constitution na pinapabasa sa iyo at gayon din sa mga church ordinance na ikaw ay nanunumpa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng iglesyang ito na ang lahat ng na pagkasunduan pagtitipon ng iglesyang ito ay iyong dadaluhan, iyong susuportahan. No, kaya minsan hindi maiwasan ng iba nagtatanungan, di ba official work o official ministry ito ng ating iglesia, bakit yung iba ay nagpapaalam na hindi makakadalo? Matagal nang in-announce to, bakit ngayon wala sila? Aasan yung commitment? Aasan yung pinangakong covenant na sige, susuportahan namin ng church sa mga oras na kailangan ang aming serbisyo? Which nakakalungkot, pero sometimes, yes, may mga valid reason naman. Nagkasakit, namatayan, nasa ibang bansa, o nasa malayong lugar, na hindi na possible na makabalik ka agad. So, naintindihan natin yun. Pero, bukod doon, sa mga bagay na yun na nabanggit, ang reason lang ay, napagod ako. Hindi na ako makakasama dyan. Bawa, evangelism, o sa anumang activity ng church. Di ho ba nakakalungkot na mas matimbang ang gawain na binibigyan nila ng panahon kaysa sa gawain ng ating iglesia? So muli, sa ating pong ikalawang message, o yung katotohanan na nakita natin dito, na ang baptism po ay para lamang sa mga mananampalataya at hindi para sa mga toddler o sa mga infant. No? Ang iglesia pong ito ay naniniwala sa believer's baptism. Mananampalataya lamang ang dapat na i-baptize at bukod doon ay wala na. Then, kalawa, ang bautismo po ay hindi nagligtas sa atin, kundi kung ano ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Si Kristo po ang nagligtas natin at hindi po ang baptism. Sa verse 21, ano ba ibig sabihin ni Peter nung expression na ito na baptism now saves you? Ang baptismong iyon ang siya ring nagligtas sa inyo ngayon. Well, dito po makita natin, no? Hindi po binibigyan ni Pedro ng emphasis yung baptism. Kaya nga sabi niya, di ba, hindi to bautismo ng paglilinis ng dumi ng katawan. Hindi to parang ikaw ay naligo at gumamit ka ng mga germicidal soap para matanggal ang mga germs sa katawan mo. Hindi po gano'n ang expression na pinapahayag sa atin ni Pedro. It has nothing to do with the water itself, but it does reminds us that in the washing, no, o in sa bautismo na tinanggap natin, o ng mga tao ng panahon ni Pedro, pinapakita niya lamang na kayo, kagaya ng iba, dahil nanampalataya, kayo'y binautismuhan upang ipakita sa mga tao na tinatalikuran nyo ang mga kasalanan nyo. Kagaya ng nangyari noong panahon nga ni Noah. Bakit? Dahil noong time ni Noah, ay meron pong, may mga mali pong katuraan dito na iniisip ng mga tao, ang Panginoong Jesus
Jesus daw ay pumunta sa impyerno at nangaral at nag-save pa ng mga nasa impyerno. No, mali po yun. Ang sinasabi lamang dito ni Pedro, nung kagaya ng panahon ni Noah na ang mga tao ayaw magsisi. At sino lamang ang naligtas ng time na yon? 8 nga lang daw, di ba? 8 lang. Si Noah at ang kanyang 3 anak at ang kanyang 3 manugang. Does the water save Noah at ang kanyang pamilya? No, yung ark ang nag-save kay Noah, hindi yung flood. So dapat po makita natin yun na ang Panginoong Jesucristo nangaral through Noah during the time of Noah na malapit ang dumating ang flood. Hindi po yun nangaral ang Panginoong Jesucristo noong time na ang mga tao nasa impyerno na. That's the expression, the meaning of that expression, na ang preaching ni Noah ay inahalin tulad sa pagpapangaral ng salita ng Diyos. At ang tubig noong time na yon, hindi nga po yun ang nagligtas kay Noah. Diba? Kung si Noah wala sa ark, palagay nyo, ano mangyayari sa kanya? Lunod din siya. Diba? Malulunod siya. So, yun ang pinapakita doon, na ang tubig na bautismo o yung tubig kahit kailanman ay hindi magiging daan ng kaligtasan. Remember, di ba, preaching natin mga nakaraan, after nang linisin ng tubig ang buong mundo, di ba, na namatay ang mga makasalanan, lahat ng trace ng idolatry nawala. Pero pagkatapos nun, ano nangyari? Di ba? Na-commit ang kauna-unahang kasalanan. At sino ang unang kauna-unahan tao na nagkasala paglabas sa ark? Di ba? Si Noah. Then followed by his son. Di ba? Nanganak na yung mga kasalanan. So, ang tubig kailanman ay hindi magiging daan tungo sa kaligtasan. So, the expression is only showing us, number 1, sabi ni Peter, it is an appeal to God for a good conscience. Ano ibig sabihin nito? Good conscience through the resurrection of Jesus Christ. Sabi ni Guy Richard, no? Nakita ko itong quote niya doon. Sabi niya, an appeal to God for a good conscience, ito ay nangangahulugan na almost equivalent sa panalangin na, O Diyos, kami po ay pangalagaan mo ang aming pananampalataya at turuan mo kaming sumunod sa iyo. So that's the good conscience na sinasabi ni Peter, that we are appealing to God to preserve us in our faith and obedience. Tulungan tayo ng Diyos na sumunod sa Kanya at patatagin ang ating pananampalataya. Secondly, it is a symbolic burial and resurrection with Christ, a sacramental union that communicates Christ to the believer. Pagpapakita to ng isang kagaya po ng sa Lord's Supper, pinapakita natin, we are commemorating o inaalala natin ang muling ang ginawang pagtubos ng ating Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang katawan, ng kanyang dugo. That's why sa mamaya, di ba, sa Lord's Supper, ito po yung gagawin natin. We will partake sa bread, then we will drink sa wine as a symbolical o simbolo ng papapakita na inaalala natin ang ating Panginoong Jesucristo, ang kanyang kamatayan, ang kanyang muling pagkabuhay. At ito po, yung baptism now saves you, ito po ay nagpapakita lamang na tayo'y kumikilos ayon sa ating pananampalataya at humihiling sa ating Panginoon Diyos na tayo'y patawarin sa ating mga kasalanan at linisin tayo sa ating mga kasalanan. It is an act of faith, turning to God for forgiveness and cleansing. Baptism now saves you. Ito po isang hindi makakailang katotohanan na tayo bilang isang mga mananampalataya at naglagak ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siya'y namatay at muling nabuhay, tayo nga
ay mayroong pag-asa. Meron tayong inaasahan at ito nga yung kaligtasan at eternal life. Baptism now save you. Ito po isang physical act na pagpapakita na tayo, dahil sa biyaya ng Diyos, tayo ay naligtas sa ating mga kasalanan. So anong point po natin dito? Ang point po na dito, it is a faith only, faith alone in Christ na siya pong nagligtas o ebidensya na tayo ay ligtas at hindi po dahil sa baptism. Pagpapakita po na tayo na nananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, ito isang humble request sa Diyos na patawarin tayo alang-alang sa ating Panginoong Jesucristo. So dito na baptism, hindi po pinuprove nito na ikaw ay ligtas. May mga kadugaya na nabanggit ko kanina, may mga tao o may mga possible na member ng church na ito na malayo ang puso sa Diyos. Maaaring lagi kang present, yes. Pero dahil nakaugalian mo lang Diba? Pero ang puso't isipan mo ay malayo sa Diyos. Nandito ka lang dahil, kami ang cleaner. Attend ako kasi baka mapansin na ako ni pastor na ilang beses na akong absent. Or, sabi, pag hindi ako umaten, wala raw akong alawan, sabi ni tita. Kaya dapat umaten ako. Or sabi ni tatay, wala akong allowance kundi ako dadalo. So may mga talagang hindi mananampalataya, no, na maaaring nabaptize, naging member ng isang tunay na iglesia, pero hindi ang kanyang puso't isipan ay kasamang nabautismuhan o kasamang nalibing sa kanyang mga kasalanan. No, dito po sa Westminster Larger Catechism, question and answer 167, piniliwanag sa atin dito, ano ba talaga ang role, ano ba ang papel ng baptism sa ating buhay. It is, showing o pagpapakita that we are saved by faith alone. We enter with union with Christ sa kanyang kamatayan and resurrection at tayo ay nagpapamala, so nagbabandera, nagpapahayag na tayo may buhay na walang hanggan. Romans chapter 6 verses 1 to 14, no? Romans 6 chapter 1 verses 14, maliwanag po na piniliwanag yan ni Pablo. So this relationship has a specific responsibilities, chiefly denying oneself, taking up a cross, which means surrendering one's life to Christ's will and following Him regardless of the cost. So sa mga gustong sumunod kay Kristo, ito po ang isa sa mga naisin ni Kristo. Sumunod ka sa Kanya nang walang reservation o walang pag-aalinlangan. Ito, maliwanag po na sinabi sa Mark chapter 8, 34-36. Mark chapter 8, 34-36. Again, basahin ko po muna sa Filipino Standard Version. Tinawag ni Jesus ang maraming tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, sino mang nais sumunod sa akin, tanggihan niya ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat sino mang nagnanais magligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay magkakamit nito. Sapagkat ano ang pakinabang ng tao, makamtan man niya ang buong sanlibutan kung mapapahamak naman ang kanyang buhay. So mga kapatid, dito, sa mga nagsasabing sila ay Kristiyano na, dito pinapakita ng ating Panginoong Jesucristo na ang pagsunod sa Kanya ay mayroong kapalit. Una, kapalit sa sakripisyo sa sarili mo, sa sarili mong buhay, then, ang kapalit naman nito ay pagpapala mula sa Kanya. So, sa Heidelberg Catechism, ito po, no, sa question and answer number 69, baptism is a help to our faith, and it assures all who trust in Jesus alone
that they are clean before God's judgment seat. So ito ang pinapakita sa atin. Ito yung meaning ng expression ng chapter 1 ng Peter, verse 21. Ang tubig na iyon ang inilarawan ng bautismong nagligtas sa inyo ngayon. Kaya muli, ulitin ko, water. No, ang tubig po ang hindi nagligtas sa atin. Ang tubig po ay walang participation dun sa ating kaligtasan. The saving power comes from Christ's resurrection, which signifies the cleansing from sin and pledge of a new life through faith. So ito ang pinapakita sa atin ng baptism. Then, ikatlo, baptism. Ano ba ang kaugnayan? Its significance to us. Para po doon sa mga nanampalataya na, ang baptism ay pinapakita nito sa atin na, kaugnayan nito sa atin na, once na ikaw ay nabaptize at naging membro ng isang iglesia, you are now a member of a visible church. Like this. No? It's a visible church. Then, kagaya ng nasabi ko kanina, pero ang isang visible church ay hindi perfect. Hindi siya perfectong iglesia. Di ho ba? That's why kailangan natin ng discipline sa isang iglesia para i-discourage ang anumang uri ng imperfection na maaaring lumitaw sa ating kalagitnaan. So, kung ang isang iglesia pala, ang visible church pala ay hindi perfecto, so, may possibility na may nakakapasok na kambing. No, hindi lahat siya ay tupa. Sabi, nag-uusap nga kagabi kami ng misis ko tungkol dito, then sabi ko, yun yung meaning ng visible church na eh. Hindi lahat sa isang iglesia ay puro kalabaw. Meron din baka. So, pagbibigay illustration lamang ng isang iglesia, hindi siya perpekto. Kaya wag po kayong magulat, wag po kayong mag-iba ng pananaw na pag nabalitaan nyo ng isang Reformed Church, nag-split, at yung nag-split na yon, nag-split pa. No? Nahahati. Bakit? Dahil nga po sa iba't ibang uri ng kadahilanan at ito'y pagpapakita lamang ng isang Reformed Baptist Church kailanman ay hindi magiging perpekto maliban lamang sa panahon ng ating Panginoong Hesukristo. So, yun po ang katotohanan na pinapakita sa atin dito na ang ang baptismo sa ating bautismo, pagpapakita po nito na tayo'y membro ng isang visible church. Then baptism seals on our conscience the assurance that God has washed us clean by the blood of Christ. Ito'y pagpapakita na kaya ka nabautismuhan, it's significant o ito'y pagpapakita na ikaw ay nilinis na ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Itong bautism po ay tumutulong sa mga mananampalatayang membro ng isang iglesia, ng visible church, na mapatuloy na ipahayag ang kanyang pananampalataya at ang pananampalatayang ito'y pagpapahayag na ang kanyang pananampalataya ay tunay. May mga tao po na ang baptism ay sinasabi nga na mali. Which na yung iba ay nagre-request na i-rebaptize sila. Which totoo naman ho yun. Or hindi niya naintindihan ang meaning ng baptism. And I hope and I'm praying na ang mga miyembro ng TNC na nabaptize ay alam nyo ang tunay na kahulugan ng baptism at alam nyo ang tunay na dahilan bakit ka nabaptize. Again, this is a warning. The visible church is not a perfect church. At kailanman hindi siya magiging perpekto maliban lamang sa dumating na ang Panginoong Jesucristo.
Then, anong challenge sa atin ito? Sa mga hindi pa mananampalataya at hindi pa nagsipaglagak ng kanilang buhay kay Kristo, well, this is the time that you put your trust on Jesus Christ. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa, huwag ka nang magpaliban pa, at huwag mo na sabihin, bata pa ako, marami pang panahon. Nagkakamali ka. Once na ang pasensya ng Diyos ay maubos at mawala na sa iyo, hindi ka na makakaranas pa ng habag at awa mula sa ating Diyos. Judgment will follow at itong judgment na ito will bring you to an everlasting punishment. So, kung ang baptism pala ay hindi maililigtas ang sino man, mahalaga ba ang baptism? Yes, mahalaga. Bakit? Dahil Matthew 28, verses 18 to 20, iniutos mismo ng Panginoong Kristo. At isa ito sa dahilan kung bakit ang expression sa Acts na pagbabaptize sa pangalan Panginoong Kristo ay hindi tamang formula na mode. Bakit? Ang Panginoong Kristo na mismo nagsabi, ito ang pamamaraan ng inyong pagbabautismo in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So mas matimbang pa ba ang pamamaraan ng mga apostol kaysa sa pamamaraan na sinabi ng ating Panginoong Kristo? Yes, of course, mas higit at wala nang mas tataas pa sa kautusan ng ating Panginoong Kristo. Ito ang sinabi niya, this is the formula, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit. So, is baptism essential for salvation? Well, ang tanong ito, yung tip on the cross na kahapon nagkabiruan yung mga adult, binigyan namin ng pangalan yung dalawang tip na yon, diba, si Hestas at si Dimas, si Barabas yung yung pinakawalan di ba? Pero yung dalawang tip, di ba, yung sabi, sino doon yung di ba? Nabaptize ba yung repenting sinner o yung tip do sa cross? Nabaptize ba siya? Hindi, di ba? So, kung ang baptism ay daan tungo sa kaligtasan, kawawa yung pinangakuan ni Christ. Di ba? Dapat sinabi ni Christ sa kanya, yes, ngayon, sasama kita sa paraiso, pero bumaba ka dyan, pabaptize ka. Di naman ganun sinabi niya, di ba? Sabi niya, today, you will be with me in paradise. Ngayon, that time, nang sabihin niya na siya'y naniniwala kay Kristo, sabi ng Panginoong Kristo sa kanya, today, you will be with me in paradise. Ngayon. So, ano kinalaman ng baptism doon? Wala. Di ba? So, si Kristo ang nagliligtas. So, baptism is essential to us. Ito'y pagpapakita ng obedience sa ating Panginoong Hesukristo. Baptism is essential for obedience because Christ commands it and not for salvation. So ano po ang challenge sa atin ng baptism? Baptism challenges believers to live with accordance on their faith that reflects what the promises of the gospel and the teachings of our Lord Jesus Christ. Ang bautismo daw po ay hinahamon tayo na ipakita ang ating pananampalataya na nagpapakita kung ano ang mga pangako sa Biblia at ang ating pong sinusunod ay ang mga katuruan ng ating Panginoong Hesukristo. Baptism challenges us that if Christ is your Lord, look to your baptism as a sign of your union with Christ. Sa mga nanlalamig o nagkakaroon ng spiritual declension, nanlulupay pa yan yung kaluluwa,
Balikan mo yung bautismo mo. At sa pamamagitan ng pagbabalik doon, alalahanin mo ano ang ipinapangako mo at ano ang pinapakita ng baptism mo. Na nakipag-isa ka kay Kristo, susunod ka kay Kristo, at ikaw ay maglilingkod kay Kristo. Yes, spiritual declension ay dumarating sa bawat mananampalataya. Ang panlulupaypay sa pananampalataya ay dumarating. Pero hindi ka dapat manatili sa ganong kalagayan. Dahil yung panlulupaypay na yan, na panghihina mo spiritually, ang nakakatakot ay baka dumating yan sa apostasy. At mahihirapan ka nang makabalik once na tinamaan ka na ng ganitong kasalanan. Dahil pagdududahan mo na lahat, hindi lamang yung kaligtasan mo, kundi pati ang ginawang pagliligtas ni Kristo para sa iyo. Para sa mga mananampalataya na nabaptize, this serve as a strong reminder of God's love, forgiveness, and His presence in your life. Ito po yung relevance sa atin, ito yung hamon sa atin ng baptism. Sa mga hindi pa mananampalataya, if you have never trusted Jesus Christ or the Lord Jesus Christ, muli, panawagan, repent, trust Him today. Only by putting your trust in Christ, you will spare from the coming judgment. So repent now, magsisi sa iyong mga kasalanan. At sa mga nagsasabi na hindi pa siya decided na sumunod kay Kristo, nais mo bang maranasan ang tunay na pakikipag-isa sa Diyos? Nais mo bang maranasan ang tunay na pakikipag-isa kay Kristo? Nais mo ba na ang bigat ng mga kasalanan mo ay tanggalin sa iyo? Then, repent, magsisi, at maniwala sa Panginoong Hesukristo. So, in conclusion, mga kapatid, mga kaibigan, by putting our trust in Christ, in His death, na binilang na ating kamatayan din, sa kanyang muling pagkabuhay na ibinilang na bilang ating ring pagkabuhay na muli, and then in baptism, we portray kung ano talaga ang tunay na kahulugan, o spiritually, we are proclaiming what really means by we receive Christ as our Lord and Savior. Our baptism is a sign and seal ng pananampalataya na nagdiging daan upang tayo makipag-isa sa ating Panginoong Jesucristo. Baptism portrays the union with Christ. It is the place where the heart that is prone to wander is brought back to the senses as to what it possesses in Christ and what is obliged to do. Mga puso po natin na laging naglalakbay sa kung saan-saan, especially pag during worship service, lalo na pag yung nag-pre-preach na, medyo malumanay magsalita. May mga ganyang pastor na parang nagkikwento lamang. Then yung isipan natin, di ba, sumasabay, hindi sa preaching, kundi sumasabay na maglakbay. Maaaring iba sa atin ay nasa SM Mega Mall, yung isipan, maaaring iba sa atin nasa Trinoma, or sa iba-ibang lugar. It so happen, nangyayari yun. Pero, mga kapatid, mga kaibigan, let's focus our mind and heart to the work of our saving Lord, Jesus Christ. Our baptism outwardly signifies and seals. It declares to us what God has wrought in our hearts and lives through His Son. So, nais mo ba ma-enjoy ang mga benefits ng baptism? Nais mo ma-experience ang kahalagahan ng bautismo sa iyong buhay? Nais mo bang yakapin ang tunay na kaugnayan ng bautismo sa iyong buhay? Then, mga kapatid, mga kaibigan, ito ang panawagan sa atin. Atin pong ituon ang ating isip at puso
sa ginawang sacrificial work ng ating Panginoong Hesukristo sa krus. Only the work of Christ, His saving work, can lead us to the true meditation sa mga ginawa at sa tamang pagtutuon ng ating puso't isipan sa gospel ng ating Diyos o ng gospel about Christ. Tayo po yung manalangin. Tunay nga po, Diyos, na we are sinners and we can say, Lord, that our knowledge and our own self-study is not sufficient to say, to declare that we already know what's all written in your word. Hindi po sapat ang mga bagay nito para sabihin namin, alam na namin lahat, O Diyos, ang mga bagay sa Biblia. Maaaring sa isang verse po, Lord, ay maaari kang magturo ng iba't ibang katuruan. Pero hindi po namin lahat yung makikita. But, Lord, we are thankful dahil binigyan mo kami ng iisang katuruan, ng isang salita na dapat namin pagtuunan ng pansin. At ito nga po, O Diyos, ay ituon namin ang aming puso't isipan sa ginawang pagliligtas ng aming Panginoong Kristo sa krus. Ituon namin ang aming puso't isipan sa sakripisyo na kanyang ginawa upang kami ay maligtas mula sa aming kasalanan. Kaya papasalamat kami, Ama, sa umagang ito at kami dumadalangin sa banal na pangalan po ni Jesus. Amen. So, salamat sa Panginoon sa pangangaral ng kanyang banal na salita sa pamamagitan ng ating Deacon Danny. Paglaan po tayo nilang saglit para pag-isipan, bulay-bulayin ang mensahe na napakinggan natin. So muli, maraming salamat sa Panginoon sa reminder at muling pagsariwa niya sa atin, no, na ang ating kaligtasan hindi base sa baptism, kundi sa ginawa ng ating Panginoong Yesus sa krus ng Kalbaryo. Ang kasalanan kasi, yung personal na kasalanan natin ay nag-iwan ng marka, no, indelible mark at mancha. At hindi yan maugasan kahit ng water baptism, kundi sa pamamagitan lamang ng sakripisyo ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo at pagbububo ng kanyang dugo. Ito yung nakapaghugas sa ating mga kasalanan. Of course, not to undermine the importance and significance of water baptism sapagkat nabanggit naman sa atin ang kahalagaan nito bilang sign ng ating union with Christ. But siyempre, everything is second fiddle sa kung patungkol sa ginawa ng ating Panginoong Jesus sa krus ng Kalbaryo. Maging ito man ay ordinances na iniutos at itinatag ng ating Panginoong Jesus. So bilang tugon ay tumayo po tayo at awitin natin ng Jesus paid it all. Child of weakness, watch
Awitin po natin ang doxology. Praise God from whom all blessings flow. Praising all creatures here below. Praise Him above me. Father, Son, and Holy Ghost. Amen. At ngayon, tanggapin natin ang pagpapala ng Diyos Ama, ang pag-ibig na pinatunayan ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, 2,000 taon na nakakaraan, at ang banal na Espiritu na siya maglalapat ng mensahe at ang salita ng Diyos, ang mga mensahe ng awitin na ating narinig at nabatid sa umagang ito, ngayon at sa muli nating pagkikita. Siya nawa. Tayo po yung mapusandali para sa ilang announcement. Para po sa ating mga bisita o regular attenders, the reason ang mensahe po ay bautism because mamaya po after our lunch fellowship, we will have a very simple baptismal ceremony. Yung pong ilalim po ng ating stage ay narito po ang baptismal pool. You are very much welcome to observe, to attend. If you want to see a Christian baptism, mamaya po yon after lunch. And also, meron pong mga kaarawan na hindi nabati. This coming Saturday po, no, si Nanay Amanda sa kanyang 85th birthday, no, at maging si Ate Sid, no. Yan. So, maraming salamat. Happy birthday. Sila mga birthday celebrant this week. Of course, kahapon si Cedric, ngayon si Jomar, si Mark, at si JP. So, sila po ang mga birthday celebrant natin this week. And also kay Jenaline, no, San Diego, welcome sa TNC family. So, we would like to know you more. Magandang tanghali po sa inyong lahat.